Omni News, ang ilang biktima ng umanong immigration fraud sa Toronto, kung saan ang suspect na wanted kamakailan ng Toronto Police nahuli at humarap na sa korte. Wala pang isang linggo mula nang ilabas ng Toronto Police ang impormasyon sa wanted na suspect kaugnay sa investigasyon ng fraud. Nahuli na ng pulisya ang 43 taong gulang na si Maria Corpus. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog, everyone. For today's video, share ko lang sa inyo yung isang kapwa natin Pilipina na published po ng Toronto Police yung kanyang pagiging fraud consultant. Na-publish po yung kanyang picture noong July 3, 2025 ng Toronto Police. Maraming complaints sa kanya at nalaman na hindi po pala siya totoong consultant. Okay, ang pangalan po niya ay Maria Corpus, 43 years old. Eglinton po yung office niya, Eglinton Avenue. Kung saan doon din po yung office ng consultant ko, malapit lang po sila. Okay, konting distance lang po. Kaya alam ko po yung area na yun kasi doon din po yung consultant ko along Eglinton Avenue. Itong Maria Corpus na to ay may kaso po. 3 counts of fraud under 5,000 Canadian dollars, 3 counts of pretense under 5,000 and 2 counts of other documents. So meron po siyang 8 counts of case. Ipinato po sa kanya ng Police Toronto. Marami po kasing nagreklamo sa kanya after nung March 31, 2025. Yung mga client niya guys, kunwari ako, wala akong enough experience. So gagawan niya ng paraan yon para magkaroon ka ng 6 months experience. So siya na ang bahala na gumawa ng ganon. Ito naman si client, go naman siya, basta makapasok lang siya ng permanent residency application. So talagang maraming nag-disadvantage noong March 31, 2025. Yung pag-apply ng PR para sa mga caregiver. Pero hindi lang po pala mga caregiver ang naloko niya, kundi may mga iba din na mga applicant tulad nung isang kapwa natin Pilipino, yung i-apply niya yung mga anak niya at asawa niya para makakarating na rin dito. As in PR application na naka-PR na rin siya, so sponsoran niya na lang yung mga anak niya at asawa niya para makarating na rin dito sa Canada. So nag-start itong panluloko ni Maria Corpus noong March 31, 2023 up to March 31, 2025. Di ba guys, napaka-smart niya? Kasi biruin mo, sa dami namin na eligible noong March 31. Lahat kompleto. May legit yung job offer namin, legit yung experience namin. Lahat as in legit, as in eligible na eligible talaga kami noong March 31. Pero itong agent na to ay ginawa niya ng paraan para yung ibang caregiver na hindi naman eligible ay magkaroon ng 6 months experience. Kasi 6 months experience lang ay pwede ka nang makapag-apply ng permanent residency noong March 31, 2025. Ang dami nag-take advantage. Pero ito palang si Maria Corpus ay hindi po pala licensed consultant. Isa siyang fraud consultant. And then, noong July 8 ay nahuli na po siya ng Police Toronto. Okay? And then the other day po ay aharap na po siya sa judge para dinggin yung kanyang kaso. 1,500 Canadian dollars. So, mura siya guys ha. Medyo mura compare sa ibang mga legit consultant ha. Yung pala, hindi naman po pala siya totoong consultant. So, hindi naman siya lisensyado. So, ngayon, ang dami niyang naloko. Inaano ng mga pulis kung sino pa yung mga naloko mula nung March 31, 2023 up to March 31, 2025. Actually, itong Maria Corpus na to ay pinafollow ko na to sa FB page. Kasi nga, nakita ko siya dun sa isang group namin. Nagko-process siya ng police clearance sa Hong Kong. So, kasi yun yung medyo mahirap sa part ko, yung pagkuha ng police clearance sa Hong Kong. Kasi nga, wala na ako sa Hong Kong. Kaya, nasundan ko siya, pinalo ko siya sa Facebook. Kasi nga, kailangan ko din ng isang agent para mag-process ng aking Hong Kong Police Certificate. Kasi nag-work ako sa Hong Kong. Kailangan talaga ng police certificate kung saan ka nag-work more than 6 months. Nagpo-provide ka talaga sa immigration. Lalo na kung mag-apply ka ng permanent residency. So, lately ko na lang nalaman na yung isang friend ko na siya pala sa kanya pala siya magpo-process ng kanyang permanent residency. Buti na lang, thanks God, at hindi siya nag-reply sa akin. Kundi baka doon din ako mabagsak sa kanya na hindi pala siya licensed consultant. So ang hirap nito guys, kung kayo po ay gagamit ng mga fraud consultant or fraud consultant, pati kayo ay madadamay. Madadamay yung application nyo kasi nga pwede kayong manuhan ng
IRCC na misrepresentation. So, may mga negative impacts sa application nyo kung kayo ay gagamit ng mga non-licensed consultant. So, mas maganda, kumuha kayo ng lisensyadong consultant kahit magbayad kayo ng mahal. Basta alam nyo, sigurado kayo na legit yung kanilang lisensya. So, pwede nyo pong ma-research sa website ng IRCC or dun sa, meron siyang page na pwede nyong ma-check yung kanilang RCIC or license nila. Bago kayo makipag-commit sa isang consultant, make sure na alam nyo na legit sila. Huwag kayong padalos-dalos na, okay, ang mga legit consultant po ay meron po yung mga may papipirman sa inyo, andun yung mga rules nila, and then kung magkano yung babayaran nyo sa kanila, makikita nyo naman yung lisensya nila, yun yung mga legit guys. Yes, yung mura, pero hindi naman po pala legit. Marami yan ho dito sa Canada na mga ghost consultant. So, mag-ingat ho kayo, lalo na po kung kayo po ay mag-apply ng permanent residency nyo. Kapwa natin Pilipino, kapwa din natin manluloko sa atin. Diba tulad nito ni Maria Corpus na hindi naman pala licensed consultant pero nagpo-process siya ng mga application, immigration like work permit, visitor's visa, tourist visa, spousal permit, work permit, permanent residency, diba? So, at the same time, meron din siyang crypto. Yung friend ko ngayon ay nalulungkot kasi nga hindi niya alam na fraud consultant pala yung kausap niya kasi baka madamay din yung application niya. Ngayon, naghahanap siya ng consultant na pwedeng mag-apply ulit sa kanya ng application. Pero mag-ano muna siya, hintay-hintayin niyo muna kung ano nang mangyayari dun sa kanyang application. I-check niyo muna yung mga reviews niyo, i-check niyo sa website kung licensed consultant sila. So, ingat-ingat guys. Huwag kayong magpapaloko at huwag niyong isipin yung bayad. Magbayad kayo ng mahal at least sigurado kayo na talagang lisensyado sila. So yun lang guys, share ko lang sa inyo about dun sa nangyari sa isang fraud consultant na si Maria Corpus nga na na-publish yung kanyang picture ng Toronto Police noong July 3 and then nahuli na po siya noong July 8, 2025. So after that day na nahuli siya, kinabukasan po ay mag-appear na po siya sa judge para dinggin yung kanyang kaso. So, sana managot siya at pagbayaran niya lahat yung paluloko niya sa mga kapwa natin Pilipino dahil ang hirap kitain ng pera. Kahit sabihin natin na 1.5 lang yung bayad sa kanya, pero hindi pa rin yung ganung kadaling pulutin yung pera. Talagang paghihirapan yun eh. Dapat talaga sa mga ganyang ghost consultant ay managot. Lalo ngayon, ang immigration po, sobrang higpit sa mga consultant. Okay, nag-check po sila. Ingat po guys. So, yun lang guys. So, share ko lang sa inyo about sa fraud consultant ng kapwa natin, Pilipina. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.